Samantala, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na nasa Washington si Albert Del Rosario upang makipagtulong sa ilang mambabatas ukol sa mga inisyatibo sa pagpapatatag ng kapayapaan at kaunlaran sa buong Timog Silangang Asya. Narito ang report. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na nasa Washington, D.C. sa Amerika si Secretary Albert Del Rosario. Ayon kay DFA Assistant Secretary Charles Jose, tumungong Estados Unidos ang kalihim para makipagpulong sa ilang mga opisyal doon at para ilunsad ang US-Philippine Strategic Initiative na inaasahang makatutulong sa mapayapang pagresolba sa issue sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. 11 ng Mayo, nakipagkita si Del Rosario kina US Senators John McCain at Bob Corker para pasalamatan sa kanilang pagpupursige na tulungan ng rehiyon. The Secretary's main message was to thank the two legislators for their leadership in pursuing continued dynamic engagement with Asia. And at the same time, the Secretary reiterated the Philippine support for the U.S. rebalance policy. And the Secretary encouraged the forging of bipartisan cooperation in the U.S. legislature with regard to the urgent need to address the worsening situation in the South China Sea. Maliban kay Corker, nakipagkita rin si Del Rosario kay U.S. Deputy Secretary of State Tony Blinken sa sumunod na araw, 12 ng Mayo. Sa parehong araw, inilunsad ng kalihim ang US-Philippine Strategic Initiative sa Center for Strategic International Studies. Dito, magsasagawa ng pananaliksik upang bumuo ng mga pampolisiyang rekomendasyon na magpapaigting ng katatagan, kapayapaan at kaunlaran sa Timog Silangang Asya. The initiative aims to highlight the enduring alliance between the Philippines and the U.S. through sustainable and strategic engagement on high-impact global and regional issues. At the core of this initiative is the realization that the U.S. must remain an active player in strengthening the regional architecture for stability, security, and development. Binigyang diin ni Jose ang kahalagahan ng pagpapabuti ng defense capabilities ng Pilipinas at ang paghingi nito ng suporta sa mga kaalyadong bansa para resolbahin ang issue sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. The situation is very serious, no? Especially with the reclamation, because the objective of that is to change the character of the features. And as the Secretary has said, in the U.S., if China will complete all those reclamation work, they will de facto take control of the South China Sea. Ngunit kanya ring iginiit ang nais ng pamahalaan na maayos ang problema sa mapayapang paraan at alinsunod sa batas. Samantala, dinepensahan naman ng DFA ang pagbisita ni AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang Jr. kasama ang media sa Pag-asa Island. Tugon ni Jose sa pagkwestiyon ng China sa naturang aktibidad, walang nangyaring paglabag sa pagmamayari ng bansa ang binisitang isla. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.